I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kanina po ay may mga napirmahang mga kasunduan sa pagitan ng DOLE, Securities and Exchange Commission, Land Transportation Office, Land Registration Authority, at Commission on Human Rights. Atin po ngayong tinatawagan ang mga pinuno ng mga nasabing ahensya. CHR Chairperson Richard P. Palpal-Lato. SEC Chairperson Emilio B. Aquino. LRA Administrator Gerardo P. Sirios. At LTO Executive Director Greg Pua Jr. Inaanyayahan din po namin si Secretary Laguesma na samahan ng ating mga pinuno ng mga ahensya sa ating harapan. Tinatawagan din po namin ang aming Pangulo, ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. upang samahan ng ating mga pinuno ng ahensya. Ang mga kasunduan na ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng DOLE at ng pamahalaan upang pagpapabuti at mapapasimple ng mga estratehiya sa pamamahala at pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng formal na pakikipagtulungan sa SEC, LTO, LRA at CHR. Layunin ng mga kasunduang ito na mas mapabuti ang proseso ng verifikasyon ng mga ari-arian at magkaroon ng maayos na akses sa mga kaugnay na impormasyong pangkorporasyon at maipatupad ang mga responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ng mga karapatang pantao ng bawat manggagawang Pilipino. At ngayon po, hinihiling natin ang mahal na Pangulo para sa formal na pagpresenta ng mga nasabing kasunduan. Maraming salamat po sa ating mga pinuno ng ahensya. Ngayong araw ng paggawa, ipinagdiriwang natin ang kasipagan at kahusayan ng mga manggagawang Pilipino bilang pagkilala sa kanilang mga ambag sa kaunlarang pang-ekonomiya at teknolohikal sa kani-kaniyang mga larawan. Tinatawagan po natin ang ating mga 2025 The Outstanding Workers of the Republic or Tower Awardees. Para sa mga outstanding individual, tinatawagan po sina Mr. Eddie A. Alagaban ng Energy Development Corporation at Ms. Shirley S. Gonzalez ng Yazaki Torres Manufacturing Incorporated. At para naman po sa innovative team, tinatawagan po sina Mr. Ellsworth Hempesao at Mr. Krish Cyrus C. Micabalo ng Franklin Baker Company of the Philippines Emerald Plant. At sinasamahan din po sila ni Mr. Michael C. Dasalia, Mr. Mark Felnor T. Butaya at Mr. Ronald B. Quinones ng Franklin Baker Incorporated. Congratulations sa ating mga awardees ng 2025 Tower Awards at maraming salamat, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ay inaanyayahan natin ang ating Pangulo kasama Secretary Laguesma upang pangunahan ang ceremonial distribution ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD na may kabuuang halagang higit sa 3,500,000 pesos. Tinatawagan po natin sina Maria Rosalie N. Apostol, maraming salamat po. Mr. Romulo C. Mariano. Maraming salamat po. Ms. Shane E. Constantino. Maraming salamat po. Mr. Jovenal C. Banson. Maraming salamat po. At Ms. Maria Luisa V. Pasha. Sila po ay kabilang lamang sa 100,000 Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao na naging benepisyaryo ng ating Dole to Pad program. Maraming salamat po. Susunod naman po, tinatawagan natin ang mga beneficiaries ng Dole Adjustment Measures Program o AMP
na may kabuuang halaga na 6,480,000 pesos. Layunin ng Adjustment Measures Program na palakasin at palaguin ang mga micro, small, and medium enterprises o MSME sa bansa. Tinatawagan po natin sina Mr. Lito Jose Yulak Samana ng Electrochem Solution Philippines Incorporated. Maraming salamat po. Attorney Joseph Dexter Feliciano ng Think Office Corporation. Maraming salamat po. Ms. Claudia Cabrera ng Dedets Catering Services. Maraming salamat po. Ms. Bea Polina Ocampo ng Lemon Lime Manila Bake Shop. Maraming salamat po. Ms. Maria Elena Bionconsejo Flores ng Emilia's Bake Shop. Maraming salamat po. Mr. Willie D. ng GHP Thermal and Industrial Trading. Maraming salamat po. Mr. Reynaldo Siso ng Aurings Pansit Malabon. Maraming salamat po. At Ms. Marita D.P. Trinidad ng 1485 Cornerstone Properties Incorporated. Maraming salamat po. Enrollment Advisory and Emergency Health Services. Ang ating one-stop shop government pre-employment and advisory services ay kinalalukan ng 11 participating national government agencies. Kabilang ang Bureau of Internal Revenue, National Bureau of Investigation, Basilicon, PhilHealth Corporation, Philippine National Police, Philippine Statistics Authority, PSA Justice, Securities, Social Security System, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Trade and Industry, and Department of Social Welfare and Development. Ngayon naman po ay ating nasasaksihan ang ating Pangulo na bumibisita sa ating job fair kung saan tampok ang ating mga participating employers mula sa iba't ibang sektor ng industriya. Kabilang ang mga kumpanya na mula sa business process outsourcing or BPO industry, wholesale and retail trade, transport and logistics, construction, tourism and hospitality. We request po health, our and DOLE working staff, working groups to please settle down as we await for the arrival of the President here sa ating function 5. Maraming salamat po. Ng 103 participating employers ngayong May 1 Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment dito sa SMX Convention Center in Pasay City. Kabilang po sa top 10 local employment agencies na ating inaalok ay mga customer service representatives, field sales personnel or sales associates, cashiers, service crews, drivers, riders, production workers, merchandisers, customer support advisors, at mga backers. Hindi lamang po dito sa SMX mayroong job fair. Ang DOLE sa pakikipagtulungan ng mga Public Employment Service Office ng bawat lokal na pamahalaan dito sa pambansang punong rehiyon ay may simultaneous job fair din sa Manila Science High School, MICE Center Quezon City, Parañaque City Hall Sports Complex, Vista Mall Taguig, Robinsons Las Piñas, SM Center Las Piñas, SM Grand Central Caloocan City, Robinsons East Pasig City, Pateros Municipal Hall Quadrangle, SM City Marikina, SM City East Ortigas, Pasig City. Bukod dito, may isa pang job fair din na gaganapin naman sa May 2 sa Alabang Public Market sa Muntinlupa City at sa SM City Valenzuela.
Sa punto pong ito ay inaanyayahan natin ng ating mahal na Pangulo para sa isang photo opportunity kasama ang ating mga hired on the spot or HOTS. Mayroon po tayong 20 hired on the spot na magpapaphoto po kasama ng ating Pangulo at mga opisyalis ng DOLE, DOH at TESDA. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pagpapatuloy po ng ating walkthrough sa kabuuan. Ang selebrasyon ng Labor Day Job Fair dito sa National Capital Region ay nag-aalok ng mahigit na 70,000 job vacancies upang maisakatuparan ang job fair na ito. Natuwang po ng DOLE ang City Government of Pasay through the Public Employment Service Office or PESO Pasay, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Health o DOH. Maraming salamat din po sa ating mga supporting agencies tulad ng BIR, NBI, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BSA, OWA, PNP, DTI, DSWD, Philippine Hotel Owners Association Incorporated, IT Business Process Association of the Philippines, at Philippine Association of Labor Service Contractors Incorporated o PALSCON. At ngayon po ay dadako tayo sa TESDA Demonstration Area kung saan tutuhanan natin ang iba't ibang skills demonstration mula sa mga technical, vocational, education, and training or CTET na inaalok ng TESDA gaya ng table setting and food carving, barista, bartending, welding, electrical board, heating, ventilation, air conditioning, hydroponics, hair, mobile ambulance, dental hygienist and technologist. Masasaksihan rin po natin ang mga makabagong TVET skills na hango sa mga emerging technologies gaya ng robotics, mechatronics, artificial intelligence, at ang Internet of Things. Kasalukuyan po nating nasasaksihan ang 3D printing and visual graphics demonstration. RTC NCR graduate in visual graphic design is a competitor in the upcoming World Skills ASEAN to be held in Manila in August 2025. This is the second time that the country will host the World Skills ASEAN. Kasalukuyan po nating natutunghayan ang ating Pangulo na nasa automated cardiac pulmonary resuscitation po. Our partner from Hightech Power Incorporated will be showcasing the following: Soldatic, augmented DLT welding simulator used for training. Simulog, heavy equipment simulator used in training. NAO Robot is a humanoid robot used in education and training and in various industries. It is designed to interact with humans. Electric vehicle learning system used in training basic operations and troubleshooting of e-vehicles. And Vex AIM and Humanit Robot Arm, an AI robot that teaches basic concepts of artificial intelligence.
Kasalukuyan po natin ngayong natutunghayan ang mga new and emerging technologies from our partner, High-Tech Power Incorporated. These new technologies offers a complete solution for advanced manufacturing, construction, and other various industries.
Kasalukuyan po nating nasasaksihan ang automatic welding fume extractor. Nandito naman na po tayo sa Collaborative Robotic Programming Level 3, kung saan dalawang trainees po ang magkukumpit with the ASEAN Skills Competition. Nasasaksihan po muli natin ang mga new and emerging technologies mula po sa ating partner, High-Tech Power Incorporated. Kasalukuyan po nating nasasaksihan ang Now Robot na isang humanoid robot used in education and training and in various industries. It is designed to interact with humans. At ang Vex AIM and Huinit Robot Arm, an AI robot that teaches basic concepts on artificial intelligence. Ngayon naman po ay natutunghayan natin ang Heat Ventilation and Air Conditioning or HVAC sector. Where Tesla Nevada Training Institute in partnership with Midea Concepcion Incorporated is offering RAC servicing. Ngayon po ay natutunghayan natin ng Urban Agriculture Sector. TESDA Navotas Training Institute also offers training on hydroponics.
Hydroponics is designed for urban gardening in an urban setting. Ngayon po ay natutunghayan naman natin ang ating Pangulo sa Electrical and Manufacturing Sector. Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center is showcasing mechatronics, servicing, and electrical installation and maintenance. Atin naman pong matutunghayan ang ating Pangulo sa health sector. Aesthetics and skincare offered by Philippine Aesthetics and Wellness Association, a regional industry PVET board. The TESDA offers Aesthetic Services Level 3, the newest skills training program of TESDA for beauty and wellness. Malugod din namin po kayong pinasasalamatan sa pagbabahagi ng mahalagang oras upang sama-sama nating kilalanin at bigyang pugay ang manggagawang Pilipino. Mahal na Pangulo, kasabay ng ating ginaganap na selebrasyon ay ang mga kahilantulad o kagayang pagtitipon sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Pahintulutan po ninyo kong banggitin at itampok ang ilang mga rehiyon nakakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin ko po ang mga kasama natin sa Region 3 na ang sentro ay nasa SM San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga.
Ikalawa po, ang Region 7 na ang sentro ng selebrasyon ay sa SM, Seaside, Cebu City, sa Cebu Province. At sa Mindanao po, Ginoong Pangulo, o Region 11, ang sentro ng pagdiriwang ay sa SM, Davao City, lalawigan po ng Davao. Bahagi po sila ng lahat ng gawain, kaugnay sa araw ng paggawa, upang maging makahulugan at makabuluhan ang ating pagpupugay sa lahat ng manggagawang Pilipino, saan man sila naroon. Bahagi po rito ang ating pong nationwide job fair na ginaganap sa 69 na lugar, nilalahukan ng mahigit 2,000 employers at humigit kumulang 200,000 hanap buhay, local at overseas. At tayo rin po ay nagkakaroon ng pagbabahagi noong pong ating assistance sa larangan po ng Department of Labor Integrated Livelihood and Employment Emergency Assistance at assistance doon po sa ating Adjustment Measure Program na umaabot po sa humigit kumulang 2.2 billion sa mahigit na 300,000 na benepisyaryo. At meron din po tayong bahagi sa lahat ng lugar na kadiwa ng Pangulo na kung saan nakabibili ng iba't ibang produkto sa abot kayang presyo. At mahalaga po, kagaya po ng inyong tagubilin mga mahal na Pangulo, meron din pong serbisyong pangkalusugan na handog ng DOH sa pamumuno po ni Secretary Ted Herbosa. Dito po sa NCR o National Capital Region, bahagi ng ating programa ang pagkilala sa Tower Awardees. Tower Awardees. Pagkakaloob ng livelihood assistance sa mga magulang na mga child laborers. Suporta sa mga biktima o pamilya ng human rights violations. Gayon din po sa mga miyembro ng Sofitel Hotel Labor Union. Binibigyang tulong din po natin, mahal na Pangulo, ang mga maliliit at lumalagong negosyo, kagaya po ng ating mga nasa maliliit o micro, small, and medium enterprises. Mr. President, beyond simple assistance, these grants are expected to open new opportunities for the recipients, for them to have a new start, earn income, and lead normal lives. Sinasalamin at kinakatawa ng mga serbisyo at programa na ginagawa sa araw na ito ang matapat at marubdob na hangarin ng Administrasyong Marcos Jr. na ipadama at ipaabot ang malasakit at pangangalaga sa kapakanan, karapatan, kagalingan at kabuhayan ng magagawang Pilipino kasama ng kanilang pamilya. Samahan niyo po kami at tulungan sa mga gawaing nabanggit upang tuluyang maitaas natin ang kalagayan ng mga manggagawa at kanilang pamilya tungo sa isang matatag at maginhawang bagong Pilipinas. Muli, isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. The other members of the cabinet who are here today, nandito si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, andito ang ating namumuno ng TESDA na Cabinet Secretary Kiko Benitez at ang ating Press Secretary na Jay Ruiz nandito rin at ang mga awardee na inawardan natin ng 123rd Labor Day Celebration. Ang lagi po nating nagiging host, ang host po natin dito sa Pasay City, ang ating butihing Mayor Imelda Calixto Rubiano. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Bawat taon, tuwing Mayo 1, lagi tayong ipinagdiriwang at pinaparangalan ang pinakamahalagang yaman ng ating bayan,
ang ating manggagawang Pilipino. Ngayong taon ay idinaraos natin ang ika-123 araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pati. Wala po kaming maitutumbas sa inyong sakripisyo, kundi ang tapat na paglilingkod at patuloy na pagsisikap na makalikha ng disenteng trabaho at makataong kondisyon sa paggawa upang maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawa, mamamayan at pamilyang Pilipino. Upang makalikha ng marangal na trabaho, ating pinadami ang mga namumuhunan sa Pilipinas. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. 4.3%, pinakamababa sa 20 taon. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Itong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Ngunit, hindi lang po tayo gumagawa ng mga pagkakataon at oportunidad para sa mas maraming trabaho. Inilalapit din po natin sa ating mga kababayan ang trabaho sa pamamagitan nitong kagaya ng ginagawa natin ngayon ng mga job fair. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11 at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong lahat. Mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggagawa ang siguruhing na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 4,000 job fair ang naisagawa. 1 milyong Pilipino ang nakilahok at halos 170,000 ang hired on the spot doon sa mga job fair. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply. Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng x-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Batid din po natin na mahalagang maging matatag ang pundasyon ng ating mga manggagawa. Sinisimulan na natin ang pagpapalakas ng Technical Vocational Livelihood Track sa ating senior high school. Layunin nito na siguraduhin na ang mga graduate ng mga basic siguraduhin ang mga graduate ng basic education ay magkakaroon ng TESDA certification at makakapagtrabaho kung gugustuhin nila. Nitong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito,
maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha na ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Pwede po nilang ipunin ang mga sertifikasyon upang maging bihasa na siya naman ay magbibigay daan para sa mas magandang trabaho. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ito ang pinaka-makabagong training modality na nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim nito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap na inyong pinagdadaan ng mga training na ginagawa. Kung kinakailangan, bisitahin natin ang Republic Act numbers 10912, yung Continuing Professional Development Act, upang maitiyak naman natin na ito ay hindi lamang para sa pagbuo ng mga oras ng training para sa renewal ng mga lisensya, bagkus ay para bigyan ng patas na pagkakataon ang ating mga profesional na umunlad sa kanilang mga napiling larangan. Mahirap na ang maghanap buhay. Pahihirapan pa ba natin ang mga naghahanap buhay? Tungkulin ng pamahalaan na pagaanin ang iniinda ng ating mga manggagawa. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangang gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya, hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Kaya naman, sa MRT3, nagdagdag tayo ng mga bagong pinahaba natin ang mga NR3, pinaayos natin ang air conditioning na sistema at pinahaba ng 1 oras ang operasyon tuwing Lunes hanggang Biyernes. Sa LR, pinatasan ko rin ang DOTR na magbigay ng libreng sakay mula kahapon hanggang sa 3 ng Mayo sa MRT3, LRT1 at LRT2. Sakyan. Ito po ang ating gagawing solusyon para hindi na natin nakikita at kagaya ng aking nasabi, ang ating mga manggagawa ay masamahan naman ang kanilang mga pamilya. Sa buong bansa, nagpapagawa tayo ng mga kalsada, ng mga tulay, pantalan para sa mas mabilis at ligtas na biyahe. Sinisiguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kababayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Mula 2022 hanggang sa ngayon taon, halos 11 milyong Pilipino ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng TUPAD program. Higit 21 milyong kababayan natin ang natulungan sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang tawag natin ay AICS. Halos 740,000 benepisyaryo naman ang natulungan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap, kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Nitong Marso, itinakda natin ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Karagdagan pa rito, nakapagtatag tayo ng 119 na permanente na Kadiwa Center sa buong bansa. Asahan din natin na makikita ang mga Kadiwa stores sa mga proyekto ng NHA, National Housing Authority, upang ang mga bagong komunidad ay makabili ng murang pagkain. Bukod pa riyan,
Sinisikap din ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 inspeksyon, labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, and the protection of human rights. This is why the Philippines is committed to ratifying ILO Convention number 155, establishing the core framework for occupational safety and health management at national and workplace levels, including a dynamic policy approach to OSH. We continue to improve our labor dispute resolution services. We also continue to restore the status of the Philippines in the international community as a beacon of the democratic rights and civil liberties of workers in the Asia Pacific. Last year, the Philippine government gained a seat in the governing body of the ILO, as well as in the ILO's Freedom of Association and on the board of the ILO's International Training Center. We have made significant progress in addressing the long-standing issues against the implementation of freedom of association and the rights of workers to organize. We have adopted and have started implementing a tripartite roadmap on freedom of association. We continue to ensure that the Anti-Terrorism Act shall not be used to restrict union activities and that legal remedies are available under penal laws in case of abuse. Nilagdaan na rin ng DOLE at ng Commission on Human Rights ang kasunduan ng magtatatag ng programa ng Labor Intervention for Financial, Economic, or Life Empowerment. Sa ilalim ng programang ito, ang mga biktima ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao ay magkakaroon ng access sa employment program, sa training scholarship at sa livelihood assistance. Dahil sa ating tagumpay laban sa insurgency, unti-unti na nagtransisyon na ang NTF-ELCAC tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Ang National Action Plan for Unity, Peace and Development ng 2025 hanggang 2028, ang lugar na geographically isolated and disadvantaged o tinatawag nating GIDA. Sinisiguro din natin na maihatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin sa pagsulong ng karapatan ng ating mga manggagawa, nilagdaan na rin ang Data Sharing Agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, Land Transportation Office at Land Registration Authority. Sa pamamagitan nito, mas madali na matutukoy ang ari-arian ng mga employer na inatasan ng korte o ng quasi-judicial body na magbayad ng kanilang obligasyon sa mga manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, 16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, 28 wage order na ang naaprubahan. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan, hindi lamang sa ngayon kundi sa pangmatagalan. Kaya naman,
Pinalawak pa natin ang mga serbisyong magbibigay ng seguridad sa panahon ng pangangailangan. Sa tulong ng SSS, ng Social Security System, simula Hulyo ng 2025, ang mga miyembro na may malilinis na record ay makakakuha ng loan sa SSS sa mas mababang interest. Bababa po sa 8% ang interest rate para sa salary loan at 7% naman para sa calamity loan. Bumaba po ang mga rate na ito mula sa dating 10%. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa September ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin pong makautang 1,000 piso. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na matugunan ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembrong nasa ibang bansa. At para naman maipakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers, natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund, nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Sa susunod naman na buwan, ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito ang pagtatag ng one-stop shop for reintegration kung saan ang DTI, ang DOH, ang DA, ang OWA, SSS, Pag-ibig at ang mga iba pang ahensya ay magbibigay ng trabaho, negosyo at pagsasanay para sa ating OFW. Ito po ay parang pagsaludo sa kakayahan ng ating mga manggagawa na nagbibigay dangal sa ating bansa. So just as we recognize our nation's pride beyond our shores, we also commend the outstanding workers of the Republic for 2025 here at home. They have shown excellence and dedication in their respective fields. Congratulations. Marami ring salamat sa Rotary Club of Manila at ang People Management Association of the Philippines sa pagbibigay ng parangal na ito. Naway maging inspirasyon ng bawat manggagawa ang galing at pagsisikap na ating pinaparangalan. Pinapatunayan nila na nasa kamay natin ang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Sila ay mga bagong Pilipino na nagpakita ng disiplina, ng husay at pagmamahal sa inang bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto pong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo sa ibaba ng stage. Inaanyayahan po natin ang mga kalihim at mga opisyal na naririto ngayon kasama ang ating mga benepisyaryo upang mapapakuha ng litrato kasama ang ating Pangulo. Inaanyayahan din po natin ang lahat na tumayo at tumako sa bandang gitna. At the count of 3, Mr. President, in 1,